Hindi raw nagkaroon ng direktang contact ng 38 tripulanting Pinoy sa mga sakay po o na mga sakay ng cruise ship na tinamaan ng hantavirus. Ayon sa Department of Health o DOH, puro foreigner ang tatlong nasawi sa barko, kung saan 2 po ang positibo sa virus. Kabilang sa nasawi ang isang pasaherong Dutch na sinasabing index case o unang tinamaan ng virus, pati po ang asawa nito. Base sa ulat ng World Health Organization o WHO, lumalabas na hindi sa mismong barko nakuha ang virus. May third case na wala yatang contact dun sa dalawa pero posibleng dun sa kanyang pagpunta sa mga ports of call, hindi maaaring nakuha dun sa mismong vapor yung sakit. Ngunit yung mga pasahero kasi syempre buwababa yan, port of call, pupunta kung saan-saan. Baka nagkaroon sila ng interaction with wildlife. Pero patuloy pa rin yung investigasyon ng World Health Organization. Yan nga po ang tinig ni Health Undersecretary Albert Domingo. Isinapubliko naman ng Anti-Red Tape Authority o ARTA ang ilang pinaka-inirereklamong LGU sa Metro Manila. Ayon kay ARTA Director General Attorney Ernesto Perez, nangunguna po sa nakatanggap ng pinakamaraming reklamo sa NCR ang Quezon City, sinundan naman po yan ng Maynila. Kabilang daw sa madalas na inirereklamo ang ilang issue sa pagkuha po ng iba't ibang permit sa City Hall. Ilalabas naman daw ng ARTA ang kumpletong listahan ng mga inirereklamong LGU at tiniyak sa publiko na aaksyonan ng mga hinaing laban po sa iba't ibang LGU at ahensya ng pamahalaan. From January to December 2025, ang number 1 po na naka-complain dito that received the most number of complaints ay yung Quezon City po. Merong 110 complaints na receive at out of these 110 complaints ay isa lang po ang nag-mature into a formal complaint nating ipinasa po sa ating investigation, enforcement and litigation office. Ibig sabihin po nito, that 110 complaints were already resolved by the local government. Manila po, 75 complaints at based on our data, lahat po na-resolve na ito. Yan nga po ang tinig ni ARTA Director General Attorney Ernesto Perez. Yan yung nung nakaraang taon. So meron silang listahan na binigay sa atin. Itong March 2026, very consistent. QC pa rin ang number 1 sa mga inirereklamo mga kapatid. Sinundan po yan ng San Jose del Monte, Bulacan, Muntinlupa, Davao City, Baliwag, Bulacan, Baguio at sa Balanga sa Bataan. Ito po yung for March 2026 na pinaka-inirereklamong LGU. Ayon po yan sa ARTA. Sa iba pang balita, humihirit naman po ng taas matrikula ang ilang pribadong paaralan na miyembro ng Coordinating Council of Private Educational Associations o COCOPEA. Ayon kay COCOPEA Legal Counsel Attorney Joseph Estrada, naglalaro po sa 2 hanggang 5% ang posibleng itaas sa tuition fee. Nakipagpulong na ang grupo sa CHED at nakatakdang isumite ang mga hininging requirements sa ahensya. Pero ang giit ng grupo, walang nananamantala sa isinusulong na pagtaas ng matrikula. Batid daw nila ang epekto ng kasalukuyang krisis kaya hinahanapan din nila ng paraan kung maaaring ipagpaliban muna ang pagtaas ng matrikula. We will also find ways to appeal to our members if there is a way to defer increase applications. Pero pinaliwanag din po namin sa CHED na syempre kami rin po sa COCOPEA, we also recognize yung individuality and independence ng aming mga members. We cannot force them, no, and say do not increase, no, but we can always appeal. Yan nga po ang tinig ni COCOPEA Legal Counsel Attorney Joseph Estrada. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.